So magandang umaga sa ating lahat. Ako ngayon ay nandito sa tabing dagat upang maligo at maging mapanatili ang kalinisan ng aking katawan, dahil ang pagkaligo ay ang paglilinis ng katawan. At kaninang umaga ay pumunta ako sa simbahan. Mga 5:30 nagsimula yung misa upang magsimba at maghingi at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos na binigyan ako ng pagkakataon na maging ganito ang aking buhay. Ang pagsimba ay ang paglilinis ng ating kaluluwa. Kaya nararapat din na tulad sa pagkaligo, kung maliligo tayo araw-araw upang maging mapanatili ang kalinisan ng ating katawan, ay ganoon din ang ating kaluluwa. Kailangan din nating magsimba. Kung maaari ay araw-araw tayo magsimba upang mapanatili din ang kalinisan ng ating kaluluwa. Dahil ang simbahan ay ang katawan mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang simbahan ay ang bahay ng Diyos dito sa lupa. Kailangan din nating magpakilala. Pumunta tayo sa simbahan upang magpakita tayo na tayo ay tagasunod sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sinabi sa Ebanghelyo kanina na hindi lahat na tumatawag na Panginoon, Panginoon ay makapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Mayroon palang mga nagsasabi na Panginoon, Panginoon, ngunit hindi pala yan. Ngunit ipinaalala sa ating Panginoong Jesucristo na hindi lahat na tumatawag sa Kanya na Panginoon, Panginoon ay makapasok sa Kanyang kaharian sa langit. Kundi yun lang ang tumupad at sumunod sa Kanyang mga inuutos. Kaya nararapat na pumunta tayo sa simbahan, dahil ang simbahan ay ang katawan mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Ang simbahan ay yan mismo ang bahay ng Diyos dito sa lupa. Kaya sikapin din nating magsimba. Kung maaari ay araw-araw tayo magsimba upang mapanatili ang kalinisan ng ating kaluluwa at magkaroon ng kasiguruhan na makabalik tayo sa Kanyang kaharian sa langit. Alam nyo ba, batay sa aking paglalakbay, ang mga unang Kristiyano ay may dalang tatlong napakahalagang bagay o banal na bagay na dinala sa mga unang Kristiyano. Ang ibig sabihin ng Kristiyano ay mga tagasunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ang mga Kristiyano ay ang mga naniniwala at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Batay sa aking mga nasaksihan, ang mga unang Kristiyano ay nagdala ng tatlong banal na mga gamit. So, nagdala ng tatlong mga banal na gamit ang mga unang Kristiyano. Una, ang cross ng ating Panginoong Jesucristo. Ang cross ng ating Panginoong Jesucristo upang maalala ang ating Panginoong Jesucristo na doon siya ipinako sa cross upang matubos ang mga makasalanan at inalipin sa kasalanan. So yan ang unang dala ng mga Kristiyano. Ang unang dala sa mga Kristiyano ay ang cross ng ating Panginoon Jesucristo, bilang pag-aalala na ang ating Panginoon Jesucristo ay niligtas tayo sa kamatayan sa pamagitan ng cross. Kaya yun ang unang dala sa mga Kristiyano, ang unang dala sa unang Kristiyano dito sa Pilipinas. Pangalawa, ang larawan o rebulto sa Santo Niño, upang maalala na ang ating Panginoong Jesucristo ay naging bata. Larawan sa bata na ang Santo Niño. So ang Santo Niño ay yan ang pag-aalala sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo noong siya ay bata pa. So yan ang Santo Niño ay banal na bata. So ang inalarawan yan sa Santo Niño ay mismo ang ating Panginoong Jesucristo. At ang pangatlo na banal na gamit na dinala sa mga unang Kristiyano ay ang Biblia. So ang Biblia ay ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo na mayroong dalawang tipan at bagong tipan. So ang lumang tipan ay sa panahon ng mga propeta, sa mga piniling mga propeta tulad ni
Propeta Moises. Dalawang bahagi ang Biblia, ang Lumang Tipan at Bagong Tipan. Ang dahilan na gumawa ang Diyos ng Bagong Tipan upang magkumpleto sa kakulangan sa Lumang Tipan na mababasa natin sa Hebreo 8:7-13. At upang masigkatuparan ng Diyos ang Bagong Tipan ay nagpili siya ng isang babae na magdala sa salita na isang Diyos dito sa mundo, na ang Panginoong Jesucristo. So pinili niya ang ating banal na ina, ang Birhen Maria, upang siya ang magdala sa salita na isang Diyos dito sa mundo, na ang Panginoong Jesucristo. So yan ang katuparan sa Bagong Tipan. Ang ating Panginoong Jesucristo ay isinilang. Ang salita na isang Diyos ay naging tao. So yan ang Bagong Tipan na isinulat naman sa mga apostoles. So lahat ng mga apostoles ay nasa isang simbahan lamang, dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtatag ng isang iglesia o simbahan na mababasa natin sa Mateo 16:18-20 na ipinagtaguyod niya ni San Pedro. So si San Pedro ang humahawak sa mga susi na ibinigay mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung saan si San Pedro, ay nararapat lamang na doon tayo na iglesia o simbahan magpasakop, dahil yun ang tunay na iglesia o simbahan. Yun ang hinahawakan ni San Pedro na iglesia o simbahan kasama ang mga apostoles, ay yun ang tunay na iglesia at walang iba, ang Roman Catholic Church. Dahil si San Pedro ay doon pinatay sa lugar na dinala niya sa iglesia. Kaya tinatawag niyang Roman Catholic Church, dahil doon ipinadala sa ating Panginoong Jesucristo ang iisang iglesia o simbahan. Mula sa Jerusalem ay ipinadala sa ating Panginoong Jesucristo ni San Pablo kasama ang mga apostols, at si San Pedro ang tagapagtaguyod nito. Kaya sikapin nating makabalik sa tunay na iglesia o simbahan, dahil ang simbahan ay nagtuturo ng mga sakramento sa kaligtasan tulad ng binyag. Ang binyag ay pagpakilala sa ating unang hakbang sa sakramento, na upang makilala tayo sa ating Panginoong Diyos na tayo ay tagasunod sa ating Panginoong Jesucristo. So yan ang binyag. At ang pangalawa, ang Eucharist. So kailangan nating makakain. Ang Holy Eucharist ay hindi yan basta-bastang tinapay lamang, hindi ordinaryong tinapay, kundi yan mismo ang katawan at dugo sa ating Panginoon Jesucristo. Dahil ang ating Panginoon Jesucristo ay nagpakatinapay at nagpakaalak upang tayo ay makakain at makainom sa buhay ng walang hanggan doon sa kaharian ng langit. Kaya yan ang pamaraan sa ating Panginoon Jesucristo upang makabalik tayo sa kaharian ng Diyos sa langit. Dahil sa simula sa panahon ni Adan at Eva ay nahiwalay ang tao sa kaharian ng Diyos sa langit. Kaya dahil sa pagmamahal ng Diyos sa tao ay gumawa ang Diyos ng bagong tipan upang magkaroon ng kaligtasan ang tao na makabalik sa kanyang kaharian sa langit. Kaya kailangan nating makakain sa tinapay ng buhay, sa alak at tinapay ng buhay ng ating Panginoon, na yan ang katawan at dugo mismo sa ating Panginoon sa Kristo, na yan ang Holy Eucharist. So ang pangatlo na sakramento ay ang confirmation. So pinatibay ang konfirma ay pinatibay natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon si Kristo. At pang-apat yung kumpisal. So walang perpekto sa mundo. Lahat tayo ay makakasala. Kung magsimba man tayo, hindi ibig sabihin na palagi tayong nagsimba ay perpekto na tayo, kundi naglilinis tayo palagi sa ating kaluluwa tulad ng pagkaligo, na nilinisan natin ating katawan. Kaya kailangan din nating magsimba, ngunit hindi ibig sabihin na kung palagi kang nagsimba ay perpekto ka na, hindi ka na maaaring magkasala. Dahil tulad ng pagkaligo, naligo ka araw-araw, ngunit hindi ibig sabihin na hindi ka na madumihan, di ba? Sa mga alikabok. So kailangan mo ring maligo
dahil nadumihan ka sa mga alikabok. So, yan ang pagsimba. Hindi ibig sabihin na nagsimba ka na ay perpekto ka na. Hindi ka na maring magkasala, kundi nagsisikap lang tayong manatiling maging malinis ang ating kaluluwa. Dahil sa pagsimba ay matanggap natin ang mga sakramento. Sakramento sa Eucharistia, na yan ang magpapatibay sa ating katawan at kaluluwa na maging karapat-dapat tayong makabalik sa kaharian ng Diyos sa langit. Kaya sikapin nating magsimba araw-araw, kung maaari ay araw-araw tayong pumasok sa simbahan, dahil ang simbahan ay ang bahay ng Diyos dito sa lupa. So kailangan nating magkumpisal upang mapatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan, dahil hindi maaring tumanggap ka sa katawan at dugo sa ating Panginoon Jesucristo kung ikaw ay makasalanan. Kailangan mo munang tumanggap sa sakramento, sa kumpisal. Kailangan mo nang maghingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Jesucristo sa simbahan, dahil ang simbahan ay ang bahay ng Diyos dito sa lupa. Kailangan mo nang maghingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan doon sa simbahan, dahil ang simbahan ay ang katawan mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya bago tayo tumanggap ng sakramento sa Eucharistia ay kailangan muna nating linisin ang ating kaluluwa. Kailangan muna nating tumanggap sa sakramento sa kumpisal. Ang mga sakramento sa simbahan ay yan ang mga sakramento sa ating kaligtasan. Kaya sikapin nating makatanggap sa mga sakramento sa kaligtasan upang magkaroon ng kasiguruhan ang ating kaluluwa na makabalik sa kaharian ng langit. Dahil minsan lang tayo sa mundong ito, minsan lang tayo mag-usap, minsan lang ang pagkakataon sa buhay. Tayo ay kailangang maligtas na makabalik tayo sa kaharian ng Diyos sa langit, dahil yan ang misyon sa bawat isa dito sa mundo, na makabalik tayo sa kanyang kaharian sa langit. Dahil nandun ang tunay na kayamanan ng Diyos, dahil nandun ang tunay na kayamanan ng banal na Ama na inihanda niya sa kaniyang masunurin na mga anak. Tayo ang mga anak ng Diyos. Kaya sikapin nating sumunod sa simbahan, dahil yan ang bahay ng Diyos dito sa lupa. Kailangan nating magsikap na mapalapit palagi sa simbahan, dahil yan ang katawan mismo ni Kristo. Kaya sikapin nating pumunta sa simbahan at tanggapin ang mga sakramento na itinuturo sa simbahan, dahil yan ang sakramento sa ating kaligtasan upang makabalik tayo sa kaharian ng Diyos sa langit. Kaya maraming salamat. Bye bye. God bless.